Bang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayan, magandang araw po, no? Sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, sa lahat nating mga kababayang OFW dyan, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, eto, mga kababayan, napaka-good news po nito para sa ating lahat. Pero, bad news naman sa mga DDS. Dahil, umiyak nga ang kanilang amo eh. Umiyak si VP Sara Duterte dito sa ginawa ngayon ni PBBM. Grabe talaga, no? Kumbaga si BBM, sinisiraan nila kung ano-anong mga batikos ang ginagawa nila, binabato nila ng mga paninira, pero si BBM, tahimik. Talagang ang sagot ni BBM ay ang kanyang gawa. Kung paano niya magagawa ang kanyang pangarap para sa bansa. So ngayon, dati, iyak nang iyak sila, kahit nung panahon pa naman ng kanilang amo, ng kanyang tatay, ay talagang mahal na ang presyo ng bigas. Ngayon, kay BBM, na unti-unti na ipapababa ang presyo ng bigas, aba mga kababayan, umiyak na naman sila. At hindi lang mga DDS supporters, pati ang kanilang amo, umiyak na rin sa bagong pagpapatupad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magbibenta na ito ng 20 per kilo na bigas. Ito ay isa sa mga pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makapagbenta o makapagbigay ng 20 per kilo ng bigas sa mga mamamayang Pilipino. Pero ito po mga kababayan, hindi pa po ito buong Pilipinas. Visayas lang po. Kumbaga, yun po rito sa nakalat nating impormasyon, inanunsyo po ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na sisimulan ng gobyerno ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa kalihim, gagawin ang pilot testing ng bintahan ng murang bigas sa Visayas region. So, titesting pa lang po ito mga kababayan. Kumbaga, susubukan muna ito mga kababayan sa Visayas. No? Itong 20 per kilo ng bigas. So, ibig sabihin, so dito naman sa atin, nakikita naman natin, mura na po ang mga bigas dito. Nakikita natin online, TikTok, YouTube, Facebook. Meron tayong mga kababayan natin na nag-share na mura na po ang bigas dito sa atin. Ay mga DDS na lang po ang hindi ho nakikita yun. Nandito tayo ngayon mga kababayan sa may Caloocan Paho. No? Ayan, update natin dito ang presyo ng bigas. Ayan po, napakamura na po ng bigas dito guys. Ayan, tingnan nyo to. 35. Meron na rin pong 36. At magandang klase na po, no? Ang bigas mga kababayan. Tingnan nyo. Ayan, 35, 36. Ayan. Meron pang 38, 45. So, malaki ng ibinaba. Ito pa, meron pang 40, 42, 44. So, ito lang ang 50 lang ata dito mga kababayan. Ang pinakamataas na presyo ng bigas. So, makikita ko natin talagang malaki na ang pagbaba. So meron tayong nakita pinakaano po 38, 36 at saka 35. Ayan. Ayan o. Hello po ma'am, ano masasabi niyo po na meron na tayong nabibili ngayon na 35 at 36 per kilo na bigas po? Para sa akin po maganda kahit papano na babawasan yung budget. Kasi dati 60-50 ngayon, kahit pa paano pag 36 nakakabili na po ng bigas. Malaking bagay po. Ano po ba yung binibili nyo talaga na bigas yan? Conforme po, kung siyempre titignan namin kung sino maganda sa kanila. Siyempre, pinakaano ko talaga yung makakamura talaga at medyo makakain naman siya. Pero dati ano pong binibili nyo dito? Mga 45 pataas, yung wala pa. Ngayon, 38, 36. Ayan na yun. Oo, malaking bagay na binaba talaga na 7 pesos lang ang bagay na. Ayan. Ito po, maraming salamat. Pangalan po natin, ma'am. Lot. Ayan, thank you, ma'am Lot. Alam niyo po ba mga kababayan
na umiyak po rito ang mga didilis nung malaman nila na magbibenta ang gobyerno ngayon ng 20 per kilo ng bigas. Ang masaklap pa, mga kababayan, ay nasa posisyon pa ngayon ang umiyak at nagrereklamo patungkol dito sa 20 per kilo ng bigas. Tila ba'y hindi natuwa, no? Hindi siya natuwa dito sa inanunsyo na makakapagbenta na ang gobyerno ng 20 per kilo ng bigas doon sa Visayas. Parang sa kanya ay hindi tama. Pero dapat bilang ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, kung ano man ang pina-implement ng presidente ay dapat suportahan nyo ito. Dahil ito ay para sa taong bayan, hindi ito para sa inyo. Buti kayo, mga politiko, kayo, may pambili kayo kahit gaano kamahal ang bigas. Paano yung mga kababayan natin na naghihirap ngayon? Buti kayo, malaki ang pera nyo. O ito, pakinggan nyo po ito, ang umiyak na DDS. Alam nyo mga kababayan, natatawa ko rito kasi alam nyo kung bakit. Alam nyo, kung kayo ay talagang tapat sa inyong tungkulin, kung ano man ang maganda para sa taong bayan, hayaan nyo. Hayaan nyo, ibigay nyo sa taong bayan yan. Hindi na, nasa gobyerno kayo pero babatikusin nyo pa ang nagagawa ng gobyerno na ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Tama ba ito mga kababayan? So ito po ang umiyak mga kababayan. Kilala nyo ba yan? Ay, o nga pala. BP pala yan. BP ba to? Guys, BP ba yan? Si BP ba yan? Mukhang hindi ko na nakikilala. Hindi ko na kasi nakikita eh. Na may trabaho at may ginagawa dito sa bansa yan. Si BP ba yan? Mga kababayan? Tingnan nyo. Tingnan yung mukha. Parang hindi. Si BP. O nga, si BP. Naano ko na kasi wala na mga kababayan. Hindi ko na nakikita eh. Na walang nagagawa sa bansa. Puro na lang kuda. Puro na lang salita. Wala na sa gawa. Kaya idol ko pa si BP Lini dito eh. Kasi alam niyo kung bakit? Si BP Lini Robredo, kahit ginipit na ginipit ni dating Pangulong Duterte yun. Pinakita niya ang trabaho niya para sa taong bayan. Ito, pakinggan niyo po ang sabi niya ha. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Binubudol na naman daw nila. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi nasasakop talaga ng gobyerno. Wala na sa, hindi na talaga sa BP. Hindi na talaga sa nagtatrabaho para sa taong bayan. Ibig sabihin, tutol po siya rito sa 20 per kilo ng bigas. Binubudol daw eh. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, pag ikaw nasa gobyerno, dapat ikakatuwa mo pa eh. Ikakatuwa mo ito kasi, siyempre, mas gagaan ang buhay ng mga Pilipino kapag ka nakabili ng bigas, mura, 20 per kilo lang. Igagaan ang buhay talaga ng mga Pilipino. Biruin mo, makakabili na sila ng 20 per kilo na bigas. Oh. Tapos sasabihin mo, binubudol. Alam nyo mga kababayan, nakakarinig po tayo ng ganyang mga pananalita, ang budol-budol na yan. Sa kanila lang lagi. Mukhang bibig po nila ang budol. Alam nyo, naniniwala talaga ako dun sa sinasabi na kapag ikaw ay nagsasalita ng masama sa kapwa mo, gawain mo yan. Tama, di ba? Tingin ko, gawain nila yan eh. Ang bubudol. Tuloy natin itong sinasabi. Na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit? Testing pa nga lang eh. Inday, ikaw naman eh. Minamadali mo naman eh. Paparating na yan. At saka, Inday, alam mo ba, itong NCR, tsaka Mindanao, napababa na rin ang presyo ng bigas. Kumbaga ito, titisting lang po muna ito sa Visayas kasi nga po mga kababayan, mas maraming nangangailangan ng bigas sa region na yon, doon sa Visayas. Dahil naman, hindi mo naman nakita at ang sinabi po ni Secretary Chu Laurel. Diba? Alam nyo,
Huwag nyo na dapat ito bigyan ng mga ganitong reaction o pamumulitika. Ito para sa taong bayan, hindi ho para sa inyo mga politiko. Kasi kayo may pambili kayo ng bigas eh. Yung mga kababayan natin doon na mabibintahan nito, lagi, grabe, masisiyahan nito kasi bibili na sila 20 per kilo na bigas, meron silang mabibili. Diba? Eh kayo, may mabibili kayo eh. Kahit gaano pa kamahal ng bigas, may mabibili kayo. Bibili naman na wala na kayo pera. Tuloy natin. 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas. Ako, ano ba yan? Mga kababayan, grabe naman itong si BP Inday Sara Duterte. Nasa gobyerno pa siya, parang ayaw niya talaga na mapabuti o gumaan naman ang buhay ng mga Pilipino. Alam nyo, talaga kayong mga nasa kabila, kung talagang sincere kayo sa inyong mga plataforma, dapat plataforma ang ilatag yun sa mga kandidato nyo, sa mga tao, kung anong mga plataforma nyo, hindi na paninira ng paninira sa gobyerno. Kumbaga, sinisiraan nyo na sinisiraan ng gobyerno ngayon para mabukhang pabagsak ng gobyerno. Pero, nung panahon man lang ng tatay mo, ano bang ginawa? 'Di ba? Eh ngayon may nagagawa. Ngayon sinisiraan nyo na sinisiraan. 'Di ba? Pero kita naman natin kung sino talagang totoong nagtatrabaho at may nagagawa sa bansa. Pero ito lang ang masasabi ko sa ating mga kababayan. Huwag na tayong pumili ng mga politiko na tulad nito. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, nasa ano pa siya eh. May 3 taon pa po siya eh. Nasa gobyerno siya. Dapat po, ang ginagawa niya, magtrabaho po na siya. Bilang may 3 taon pa po siya sa gobyerno. May 3 taon pa siya bilang mag-VP. Bakit? Ayaw mo ba na gumaan naman ang buhay ng mga Pilipino? Ayaw mo ba na maranasan ng mga kababayan natin na makabili sila ng 20 per kilong bigas? Alam niyo po mga kababayan, dapat, hindi na dapat nila kinokontra yan. Kasi yan ay para sa taong bayan, hindi ho para sa kanila. Para ho yan sa taong bayan, sa mga kababayan nating Pilipino, hindi para sa mga politiko. Hindi ho para sa inyo yan. Kasi alam namin, para ho sa amin yan. Alam namin na kayo, kahit gaano man po kamahal ang bigas, makakabili at makakabili ho kayo. Dahil may pera kayo. Eh paano kaming mga naghihirap? Diba? Na kailangan namin na mas murang bilihin. Mas murang bigas. Oh, ito na lang tulad nito. Kaya sabi mo, ito dito yan sa dito yan sa may NCR. Ito tingnan mo to. Oh, ayan. Oh. Yung sinasabi mong mahal na ang presyo ng bigas. Oh, ayan. Tingnan niyo yan mga kababayan, oh. Oh, ay, ayan. Oh. 35. 38, 30. Oh. 'Di ba? Meron na pong murang bigas mga kababayan. Yun nga lang kasi, no? Masyado lang kayo kasing mapanira talaga sa gobyerno kay BBM. Parang ayaw nyo talaga ng pamamalakad ni BBM, pero mura na po ang bigas ngayon. Caloocan, nakapunta na po ako, meron tayong mabibili 35. So ito nga meron 30. So 10 peso na lang. So ibig sabihin, paparating na po doon sa 20 per kilo na bigas dito sa NCR. Kumbaga titesting lang po muna ng agriculture kung kaya bang makabinta ng 20 per kilo ng bigas, kung hindi ba malulugi ang gobyerno, ganoon. So dapat maging masaya tayo. Hindi na ano-ano pang ating sasabihin, lalo-lalo na kay Vice President Sara Duterte, nagtatrabaho po yan sa gobyerno. 'Di ba? Dapat ang gawin mo, gumawa ka ng hakbang na para din sa taong bayan. Hindi na yung ginagawa ng kapwa mo, kasamahan mo sa gobyerno, ay kukontrahin mo, para sa taong bayan yan. Yun yan sinasabi ni Pacquiao eh. Bakit pag para sa mga mahihirap, kinukontra pa natin? Yan ang sabi ni Manny Pacquiao. Bakit yung programa para sa mga mahihirap ay kinukontra pa natin?
Yung kasamahan niya mga politiko, yung pinatatamaan niya, suportahan dapat ninyo yan. Kasi kayo ang nasa gobyerno. Diba? O katulad yan, sino bang nagpatupad ng rice tarification law? Diba si Cynthia Villar? O, dahil kay Cynthia Villar, nahirapan po talagang tumaas na tumaas ang presyo ng bigas. Totoo naman kasi yan, mga kababayan, dahil sa rice tarification law na yan, ay mas lalong tumaas ang presyo ng bigas dahil sa batas na yan. Doon. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat. Thank you.